liyab at pagsayaw ng Team Falcons patungo sa base ng Super Fam. Kumakapit pa rin ang Onyx, buhay na ang halos apat. Kakayanin kaya nila na gusto ng makatapat ang iba sa mga members ngayon ng Team Falcons, pero nag-dish lang ng damage. Tapos biglang nawala si Ogwen. It is still A-okay. Biglang bumabalik sa Onyx. Nawala na naman si Flap. At nandun, just like that, two heroes have been taken down and Onyx is still alive. Primetime MLPP, 14 minutes in, akala ng lahat ay kaya nang makuha ng Team Falcons ito, pero nakahanap ng pwesto ang Onyx Philippines. Pamatay, sunog mula sa Onyx Philippines, getting the two sustain heroes na kinakailangan ng Team Falcons para doon sa mga clashes. It's good sign from Onyx, a breather. At sila naman ngayon ay may lisensyang lumabas. Kaya nilang lumaban. Wala pa't matagal. Nandyan na si Ogwen, pero 5 seconds pa para kay Flap. Uy, Kirk! Medyo mananatagan siya. Damage na naman ang HP. Doon naman yung RWM, pero makakatakas siya ng mabilisan. Hindi makakarespo kaagad ang iba sa mga members ng Team Falcon. So doon hihinto ang laban. Again, 2 inhibitor turrets are finally down, pero 10-10 ang ating kill score. So team fights are of the essence. Medyo mahihirapan na team pa ang side ng Onyx Philippines sa susunod na Lord fight natin a minute from now. Joshi, kung titignan natin ang mga inhibitor turrets, lahat ng yun ay stacked against Onyx. Dalawa na lang ang natitira doon sa Onyx Philippines. That's on the bottom lane. And hindi na problema to ng Team Falcons dahil yung Lord ay doon din naman magsuspawn sa linya kung nasaan ang natitirang outer turret ng Onyx Philippines. So technically, yung short lane na naman ay wala na silang pakialam. Pero yung long lane for Team Falcons, kailangan agapan agad ng Onyx Philippines.